Pera, utang lang ako ng 3 araw. Pagdating ng takdang araw, pwede ninyong direkta, kunin at i-auction. Anong ginawa niya sa'yo? Para gusto mong wasakin ng buong pamilya niya? Ang pamilya niya, at si Chloe. Pinatay nila ang anak ko. Ana, bakit ka galit na galit ngayon? Anong nangyari? Ano pa ba? Yung manugang ko na naman. Laging umaasa sa anak ko. Ginagamit ang pera niya. At hindi pa ako mabigyan ng apo. At tinatawag pa niyang tagalungsod ang sarili niya. Kung ako ang tatanungin, ano pa ang silbi? Pero hindi ba niya anak si Lily? Napakabait at matalino. Ang cute niya. Wow, ang ganda ng saranggola. Nanay. Lola, tulungan mo ako. Nakita ko na ang nanay ni Lily dati. Mukha siyang mahinahon at maganda. Walang kwentang babae. Tulad ng nanay niya. Sa madaling salita, ipapakasal na lang yan. Naku naman, Ana, hindi naman sa hindi na pwedeng magkaanak ngayon. Magkaanak na lang kayo ng 2 pa. Ano bang problema? HMPH, mga kabataan ngayon, takot sa lahat ng bagay. Sarili lang nila ang iniisip. Laging gumagawa ng sariling plano. Marami silang ganyan. Ang ibig mong sabihin, ay ayaw magkaanak ng manugang mo. Sabi niya, sapat na si Lily. Sabi niya nasa rurok pa siya. Kung ako ang tatanungin, ang mga babae ay hindi dapat nagpapakita sa publiko. Ang trabaho nila ay ipagpatuloy ang pangalan ng pamilya. Mas maraming anak, mas maraming biyaya. Nanay tulong. Teka, narinig mo ba ang ingay? Anong ingay ba yan? Tuloy lang. Noong panahon namin, gusto naming magkaanak pero wala kaming kakayahan. Tama. Kung walang mag-aanak, ano ang mangyayari sa hinaharap? Ang kapal niya. Lumagpas na siya sa linya. Kung hindi niya ako mabigyan ng apo, pwede na siyang umalis. Ang pamilya Miller ay hindi magkakaroon ng manugang na hindi makapagbibigay ng lalaking tagapagmana. Pero papayag ba dyan si Mark, anak mo? Mukhang nagkakasundo sila, nang mabuti. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon nila, pipiliin ba talaga niya ang asawa niya? Kaysa sa sarili niyang ina. Ayos ang ba si Lily mo? Hindi mo ba siya titingnan? Ano naman ang mali? Nagkakaroon lang ng sakit sa tiyan ang mga bata. Okay na sila pagkatapos matulog. Kaninong bata ito? Mabilis na ipagbigay alam sa mga magulang. Nanay, nagkaroon ng aksidente si Lily. Nakatulog si Lily sa bahay. Ayos lang siya. Ano pa bang maaaring mangyari? Tinawagan ka ni Clara, mahigit 100 beses, pero laging busy ang linya. Kaya, tatawag ka lang sa akin kapag may kailangan ka. Sinisigaw ang pangalan ko ng ganyan. Alam mo ba, I-block kita. Ayan, matututo ka. Ang sama naman ng ugali. Sinabi ni Clara sa group chat ng kapitbahayan na may batang nahulog mula sa gusali at mukhang si Lily, kaya nagmadali akong tanungin ka. Sige na. Alam ko na. Ang lumang ugali niya na paranoid ay lumalabas na naman. Ginawa na niya ito dati pa. Nagrereklamo kung paano ko binabantayan ng bata. Sinasabing hindi ito malinis o maayos. Kung siya ang may kakayahan, bakit hindi niya alagaan ang bata? Sa edad ko, nandito ako nagbabantay sa anak mo. At ako pa ang nagiging kaaway, di ba? Huwag ka nga. Nanay, hindi ibig sabihin ni Clara yan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba lahat ng bata lumalaki ng ganito? Tingnan mo ka, hindi ba't maayos ka? At malaki na. Bukod pa riyan. Kaya ko bang saktan ka? Siya lang yan. Nag-aalala lang ng walang dahilan. Kung marami siyang bakanteng oras, dapat bilisin niya at bigyan ng pamilya Miller ng 2 malaki, malusog na sanggol na lalaki. Habang kaya ko pa, ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. Sige na, nanay, nakuha ko na, kakausapin ko si Clara. Panalo ako. Nanay, ano iyang ingay sa tabi mo? Wala lang. Ibig kong sabihin, nasunog yung sabaw sa kalan. Kailangan ko nang umalis. Panalo ako. Tingnan mo, panalo ako. Paano na ba ang ganito ang mga magulang? Hello? Mahal, bakit hindi sumasagot si nanay sa telepono? Okay lang ba si Lily? Huwag kang mag-alala, natutulog si Lily, siguro hindi sumagot si nanay. Para hindi magambala si Lily, tumawag lang ako, maayos ang lahat, kaya huwag kang mag-alala, mag-focus ka na lang sa trabaho. Mahal, bakit hindi tayo? Kumuha ng yaya, alam mo naman ang ugali ni nanay, hindi mo siya mapipilit.
Natatakot talaga ako na kung may mangyari, huli na ang pagsisisi. Ano ka ba? Ano namang pwedeng mangyari? Nakalimutan mo na ba noong huling beses? Lola, masakit. Halika na, Lily. Kainin mo itong karne at gaganda ang pakiramdam mo. Nanay, ano ang pinapakain mo kay Lily? Wala. Ito lang yung sabaw ng buto na niluto ko ng 3 araw. Bakit mo pinapakain si Lily ng karne na nakain mo na? Hindi, ikaw. Ano ang sinasabi mo? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, napaka-unhygienic nito. Mahina ang immune system ng mga bata. Nanay, Bakit ang dami niyang kumot? nagkaubo siya, kaya dinadamihan ko ng kumot para pagpawisan siya, at gagaling din siya. Bakit ang init niya? Lily, huwag kang matakot. Ito ay, ikaw. Ikaw ay. Maliit na karamdaman lang yan. Bakit kailangang pumunta sa ospital? Napakahalaga ba ng anak mo? Nang madala nila ang bata sa ospital, nalaman nilang may lagnat siyang 104 degrees. Paano kung ganito? Umuwi ka muna. Tapos, tungkol sa yaya, Ay, okay lang yan. Mahal, tandaan mo, laging nasa panig mo ako. Sabihin mo sa kanila, sabihin mong galing sa akin. Hoy, mahal, anong oras ka matatapos sa trabaho? Gusto na talaga kitang makita. Ngayong gabi, umuwi tayo at magka-baby boy ka, okay? Sige, hintayin mo ako. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Nakakainis, isang probinsyana, nag-iingay sa busina. Ang lakas, Siguro nagtataksil ang asawa niya at nagmamadali para mahuli niya ito. baka naman ang asawa mo ay may inihandang malaking sorpresa para sa iyo. Huwag kang mag-alala, kahit malaman pa niya, ano naman, naghahanap lang ako ng paraan para hiwalayan siya. Hoy, sabihin mo, paano kung malaman ng asawa mo na dito tayo nakatira sa tabi niya? Masiraan lang siya ng bait? Naiisip ko pa lang, so excited na ako. Siya na iyan, saan kaya siya nagmamadali, ang laking tao? Ito na iyon, di ba? Ito ang bahay, yung may saranggola sa bintana. Lily! Lily! Hayaan mong yakapin ka ni Mommy. Nandito lang si Mommy. Nandito si Mommy, mahal. Hawak ka ni Mommy. Nasaan ang ambulansya? Ang ambulansya. Lily, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito si Mommy, Lily. Malubha ang kalagayan ng bata. Nagkaroon ng malaking pag-aantala sa paggamot. Kailangan niya ng agarang operasyon pagdating. Mommy, Daddy. Hoy, mahal. Hulaan mo kung sino nakita ko. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang abala. Pakisubukang muli mamaya. Hoy, mahal, ayos ka lang ba? Mahal, kailangan ko ng ibaba. Hoy, yan ang bago kong kotse. Bulag ka ba? Palamuti lang ba ang mga mata mo? O bingi ka rin? Paano mo nagawang banggain ang kotse ko? Pakinggan mo to. Magbayad ka na. Hindi ka aalis hanggat hindi ko nakukuha ang 20,000 piso. Bakit mo ako binangga? Binabangga ko ang mga tulad mo. Nabulag na parang paniki. Ikaw ang nakabangga sa akin. Kaya bakit ka nagpapakita ng nakakaawang mukha? Sino ang niloloko mo? Malinaw na ikaw ang nakabangga sa akin. Nagpreno na ako at huminto. Pero patuloy kang bumilis at sumalubong. Ngayon, sinusubukan mong baliktarin ang sitwasyon at sabihin na ako ang nakabangga sa'yo. Sabihin mo sa akin, may dashcam ako sa sasakyan ko. Kaya, totoo ngang bulag ka tulad ng sabi ko, ha? Babae ako. Nakakita ka ng babaeng nagmamaneho at hindi mo naisip na magbigay daan? Ako? Dalawa lang ang lane dito. Saan ko naman dapat ipadaan sa'yo? Dapat ba akong magmaneho sa median strip? Ambulansya ito, alam mo. Kaya ano kung ambulansya? Dahil ambulansya ka, pwede mo na akong banggain? Paumanhin, anong nangyari? Okay lang ba kayo? Ako na ang sasagot sa lahat ng pinsala. Maaari bang pakiusap? Padaanin niyo na lang kami muna. Oh, ikaw, hindi ba't nagmamadali ka kanina? Namamatay, nang harangan mo ako. Mayabang ka, hindi ba? At tingnan ka ngayon, nasa sitwasyon na gusto ko. Paumanhin, miss.
Kailangan ng anak ko pumunta sa ospital. Talagang hindi na kami pwedeng maghintay pa. Pakiusap, maaari mo bang ilipat ang sasakyan mo? Miss, wala kang modo. Sino ang tinatawag mong miss? Ikaw ang kumikilos na parang prostituta. Paano ka nagkakaganyan? Ikaw? Pasensya na talaga. Masyado lang akong kinakabahan. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Talagang hindi na makapaghintay ang anak ko. Pakiusap, maaari mo bang ilipat ang sasakyan mo? Isang paghingi ng tawad, kailangan mong magmukhang totoo. Lumuhod ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Paano mo nagagawang apihin ang isang tao ng ganito? Malinaw na kasalanan mo ito. Wala ka bang kahiyan? Luluhod ako para sa iyo. Nagmamakaawa ako, pakiusap ilipat mo ang sasakyan mo. Padaanin niyo kami, pakiusap, talagang hindi na makapaghintay ang anak ko. Ano ang ginagawa mo kanina? Huli na ang lahat. Kung wala ang 20,000 piso, walang aalis ngayon, kahit ang Diyos mismo, ay hindi ka makakalagpas sa akin ngayon. Paano nagiging ganito ang isang tao? Tama, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang pagpapadaan sa iyo ngayon ay isang pabor. Ngunit ang hindi pagpapadaan sa iyo ay karapatan ko. Huwag mo akong subukang paikutin gamit ang konsensya. Gamit ang mga malalaking moral na argumento. Kung mabuhay man siya o mamatay, ano ang kinalaman niyan sa akin? Talagang hindi ka makatwiran. Ano, nananadya ka na ba sa akin? Kung kaya mo, magbayad ka. Ang isang tulad mo, isang mahirap at mababang tao. Ang iyong pag-iral ay sayang lang. Binibini, kinikikilan ka lang niya. Para lang sa maliit na gasgas sa pintura, humihingi siya ng 15,000 piso. Para ka na rin ninakawan. Tawagin ng pulis. Hayaan ninyong ang pulis ang umayos niyan. Hindi ako naniniwala na pagdating ng pulis, magiging mayabang pa rin siya. CJ, sige na, tawagin mo ang pulis. Basta, marami akong oras. Hayaan na lang nating dahan-dahan. Hintayin ang pag-ayos ng pulis. Ano man ang desisyon nila, tatanggapin ko. Marami akong oras. Meron ka ba? Nanay. Sige na, magbabayad na ako. Mas maganda yan. Kung may mangyari kay aking anak, babayaran mo yan. Anong problema? Ayos ka lang ba? Bakit parang kamukha nun? Boses ni Mr. na si Mark. Mahal, nabangga ang kotse ko. Dugurin ang noo ko. Hoy, hoy, hoy. Bilisan, bilisan. Walang oras. Sakay na sa kotse. Nanay. Nandito na ako. Nasaan si tatay? Tatawagan ko ang iyong tatay. Lily. Anong problema? Ayos ka lang ba? Mahal, nabangga ang kotse ko. Dugurin ang noo ko. Lily, huwag kang matulog. Lily, Mommy, inaantok na po ako. nandito si Mommy. Huwag kang matulog, Lily. Nandito si Mommy. Lily. Anong problema? Sumama ka sa akin sa ospital. Pero balisa ka. Oh, alam mo, di ba? Nasa critical na yugto ako. Para sa promotion ko ngayon, magulo ang mga bagay-bagay sa kumpanya. Kung gayon ngayong gabi, magkakaroon tayo ng tamang selebrasyon. Congratulations sa pagiging General Manager ng branch. CJ, walang problema. Sasagutin ko tong tawag. Hello, mahal. Hello, mahal. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Ikaw, May nangyari ba kay Lily? Nasa, umuwi ka na ba? nasaan ka? Ah, ako. Nag-o-overtime ako sa kumpanya. Oh, alam mo, sa ngayon, ito ang pinaka-critical na panahon. Para sa promotion ko, maraming tao ang nakatingin. Sa bawat galaw ko, kailangan kong mag-ingat. Paano kung may makahuli sa akin na nagkakamali? Hay, ikaw, manatili ka lang ng payapa. Sa bahay kasama si Lily. Tapos, iyan. Hoy, Leo. Tulungan mo ako. Kunin ang file na yan, sige ba? Mamaya, tayo, magbibigay kay Lily ng 2 maliit na kapatid na lalaki. Ano sa tingin mo? Sige, kailangan ko nang umalis. Malapit nang magsimula ang meeting.
Manatili ka lang sa bahay at alagaan mo ng mabuti si Lily. Pagkatapos ng trabaho ko, dadalhan ko kayo ni Lily ng maliliit na cake. Sige, kailangan ko ng ibaba. Ano? So pwede siyang magdusa kasama ka. Pero kapag kasama kita, hindi ako, ganoon ba? Naku, ang sama naman ng sinabi mo. Pareho tayong nagdurusa. Lahat nagdurusa. Pero ikaw ang pinaka nagdurusa. Sinabi mo dati na gusto mo yung bag na 50,000 piso. Hindi ba? Tapusin na natin itong maliit na sugat ngayon at pagkatapos ay bibilhin natin agad. Deal? At yung bracelet, Ah, alam ko. Makukuha natin lahat. mas gusto ko iyan. Kaya, pagkatapos nating makita ang doktor, umuwi tayo ng maaga ngayong gabi para ipagdiwang ang iyong tagumpay. Ah, walang problema. Ah, kung gayon, nandito na tayo. Tara na. Lily, nandito ba ang pamilya ni Lily? Lily, nandito ba ang pamilya ni Lily? Lily! Oh, anong ginagawa mo? Sa tingin ko narinig ko, may tumatawag sa pangalan ni Lily. Malamang nagkamali ka lang ng rinig. Bakit wala akong narinig? Makinig ka ulit, mayroon ba? Salamat sa Diyos. Hindi si Lily. Paumanhin. Doc, kumusta siya? Pamilya ni Lily. Ako yon. Ang anak ninyo ay may pagdurugo sa utak. Maramihang pinsala sa organo at labis na pagkawala ng dugo. Napakadelikado ng operasyon. Kung papayag kayo, mangyaring pumirma dito. Doc, iligtas niyo po ang anak ko. Iligtas niyo po ang anak ko. Nakikiusap ako, iligtas niyo ang anak ko. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para iligtas ang inyong anak. Gayunpaman, ang inyong anak ay dinala dito. Nang huli na, pinapayuhan ko ang pamilya na maghanda para sa pinakamasama. Pinapayuhan ko ang pamilya na maghanda para sa pinakamasama. Nay, nasaan si tatay? Mark, Ano yon, mahal? alam kong nasa ospital ka ngayon. Pumunta ka na sa emergency room. Nasa operating room ako. Anong nangyari? May nangyari ba kay nanay? O kay Lily, hindi ka ba umuwi? Bakit ka nandito ulit sa ospital? Ikaw. Sinusundan mo pala ako. Wala akong oras makipagtalo sa iyo ngayon. Nahulog si Lily mula sa mataas na palapag. Malubha siyang nasugatan. Sabi ng doktor, maghanda para sa pinakamasama. Dali dito, gusto kang makita ni Lily. Pumunta ka na dito. Yuh! Mahal. Nagiging paranoid ka na naman ba? Nasabi ko na sa'yo, ikaw lang ang mahal ko. Pumunta ka na dito. Oh, tigilan mo na ang pagiging paranoid. Alam ko, ang sahod mo ay hindi ganoon kalaki kada buwan. Bakit hindi ka nalang mag-resign sa trabaho mo at mag-focus sa pag-aalaga kay Lily sa bahay? Tapos, magkakaroon tayo ng pangalawang anak. Alam kong hindi ganoon kalaki ang sahod ko ngayon. At hindi pa ako na-promote. Kailangan mong tiisin ito ng kaunti. Kapag tumaas na ang sahod ko, bibilhan kita ng kahit ano ang gusto mo. Mahal, sige, tingnan mo. Paano kung bigyan kita ng 500 piso kada buwan, deal? Nay, alam mo. Huwag kang ang ganyan, mahal. Mahal, huwag kang magalit. Mahal, ayos ka lang ba? Mahal. Ano na? Sino ka? Hello, pasensya na. May batang nahulog mula sa gusali sa ibaba. Iniimbestigahan namin. Anak mo ba? Mag-ingat ka sa bibig mo. Maayos na maayos ang apo ko. Bakit mo sinasabi ang ganyang kasama? Anak mo ang nahulog. Nakakabwisit. Lily. Itong batang babae. Bakit siya natutulog ng matagal? Simula ngayon, Lily, kapag namimiss mo si nanay at tatay,
Kalampagin mo lang ang maliliit na kampanilya sa kamay mo. Maririnig ka ni nanay at tatay. At pagkatapos, pupuntahan ka namin. Agad-agad. Okay, maligayang kaarawan sa'yo. Lily. Lily, huwag ka nang matulog. Gumising ka, bibilihan ka ni nanay ng damit prinsesa. Makikipaglaro si nanay sa iyo sa slide. Makikipaglaro si nanay, ng patintero kasama ka, okay? Huwag kang matulog, Lily. Huwag ka nang matulog. Nakakalungkot naman, 5 taon lang ang bata. Kaninang umaga, mga alas 6, dinala siya mula sa hardin ng kapayapaan. Narinig ko, kasama raw ng lola niya ang bata, pero hindi pa nga nagpapakita ang lola mula nang mangyari ang aksidente. Paano naman ang tatay niya? Hindi ko alam, baka tumakas na. Mahal, bakit hindi ka gumagalaw? Mark, baka naman siya. Huwag mong sabihing may nalaman si Mark. Hindi, kailangan ko. Tara na, mahal. Hello, nanay. Anak, nawawala si Lily. Mark, alam kong nasa ospital ka. Pumunta ka sa ET operating room. Ngayon na. Kaninang umaga, mga alas 6, may batang dinala mula sa hardin ng kapayapaan. Ang bata. Ano ang pangalan niya? Lily ba ang pangalan niya? Hindi ko alam, tanungin mo sila. Mahal, okay ka lang ba? 5 taong gulang, hardin ng kapayapaan. May nangyari kay Lily. Nahulog si Lily mula sa gusali. Ah, nga, yung batang babae na dinala. May pulang pulseras na sinulid sa kanyang pulso. At sa pulseras na yun, sa tingin ko, may maliliit na kampanilya. Nurse, pakisabi sa akin, nasaan na ang batang babae na yon? Mahal, hindi pa kumpirmado, di ba? Bakit hindi mo tanungin ulit ang nanay mo? Anak, yung nahulog mula sa gusali, sa tingin ko, si Lily natin yun. Sa tingin ko, dumaan sila doon. Salamat. 2 asawa. Anong klaseng lalaki siya? Nasaan si Lily? Nasaan si Lily? Hindi ba sabi mo okay lang si Lily? Nasaan si Lily? Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ni Lily? Hindi mo alam. Naghihintay si Lily sa kanyang tatay? Hindi mo naiintindihan? Naghihintay siya sa iyo. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Ikaw ang may gawa. Mamamatay tao ka. Mamamatay tao ka. Nabaliw ka na ba? Papatawan kita. Bitawan mo ako. Papatawan kita. Bitawan mo, bitawan mo. Bitawan mo. Tama na. Ikaw ang pumatay kay Lily. Kalma lang. Tingnan mo, ospital ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay tingnan si Lily. Puntahan natin si Lily. Ito ba ang tinatawag mong overtime? Hindi. Mahal. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ako. CJ. Una, kumalma ka muna. Tayo. Pag-usapan natin to. Wala na tayong Lily. Ano? Nawala na si Lily. Wala na siya. Hindi. Imposible yan, mahal. Okay lang si Lily, di ba? Paano siya nawala? Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Nagsisinungaling ka sa akin. Tanungin mo ang mabuting nanay mo. Tanungin mo ang mabuting assistant mo. Tanungin mo sila. Sila. Anak, anong nangyari kay Lily? Lily. Nay, May nangyaring napakasama kay Lily. At nakatayo ka lang dyan. Anong klaseng ina ka ba? Bilisan mo, dalhin mo ako sa apo ko. Dapat ikaw ang nag-aalaga kay Lily. Bakit si Lily? Nahulog mula sa gusali. Bakit hindi mo? Siya nahanap kanina pa? Alam mo ba kung kaunti na lang sana? Kaunti na lang sana. Naligtas pa sana si Lily? Hindi ka panipaniwala. Gusto akong patayin ng manugang ko. Lara, huwag kang lumampas sa limitasyon. Ito ang nanay ko. Ang nanay mo. Tama, ang nanay mo. Pinatay niya ang anak ko. Nagidlip lang ako. Sino nagsabi sa batang iyon na maging pasaway at maglaro sa tabi ng bintana? 5 taon lang si Lily.
5 taong gulang lang ang anak ko. Hindi ko ba sinabi sa iyo na alagaan mo siya ng mabuti? Hindi ko ba sinabi sa iyo na hindi childproof ang mga bintana sa bahay? Mayroon ba sa inyo na nakinig sa akin? Nakinig ka ba? Nakinig ka ba? Bakit mo ito ginawa? Clara, huwag kang lumampas sa limitasyon. Hindi nakasecure ang mga bintana. Pwede ko na itong ayusin ngayon. Inamin na ng nanay ko na mali siya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ano pa ang silbi ng sinabi mo ngayon? Anong ibig mong sabihin? Walang silbi. Ano pa ang punto? Paano ito walang silbi? Kayo dalawa, bilisan nyo at magkaroon ng pangalawang anak, isang lalaking sanggol. At pagkatapos, nasa bahay pa rin kayo, kaya babaklasin namin ang buong lugar. At aayusin lahat. Nay, Hindi ako magkakaroon. Hindi ako magkakaroon. Kamatay lang ni Lily. Hindi magkakaroon. Ano ang karapatan mo para hindi magkaroon? Hindi ako magkakaroon. Mark, tao ka pa ba? Tao ka pa ba? Clara, sinusubukan mo ba akong itulak sa aking kamatayan para pagbayaran ko ang lintik na babaeng iyon ng aking buhay? Aking yumaong asawa. Bakit hindi mo ako isinama noon? Bakit mo ako iniwan para magdusa sa mundong ito? Ayoko nang mabuhay. nanay. Nanay, ayos ka lang ba? Ikaw. Ayos lang ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Nanay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Dadalhin kita sa doktor. Tara na. Huwag kang aalis. Nararapat kang mamatay. Nararapat kang mamatay. Clara, hindi ka na ba titigil sa paggawa ng eksena? Kailanman mag-miss mo sina mommy at daddy, kalampagin mo lang ang maliliit na kampanilya sa kamay mo. Maririnig ka ni na mommy at daddy. Daddy, buhatin mo ako ng mas mataas. Mas mataas pa. Lumilipad si Lily. Lumilipad. Anak, masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Nanay. CJ. Dadalhin na kita sa doktor ngayon. Mahal, hintayin mo ako dito. Babalikan kita mamaya. Tara na. Masakit ang ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Ano ang gagawin mo sa anak ko? Anak mo. Matagal na kami ni Mark na magkasama. Ang anak mo. Hindi ba't anak ko rin siya? Alam mo na pala, tungkol sa akin at kay Lily. Walang kwentang batang babae lang siya. Hindi ko naman talaga balak. Nasaktan siya. Kapag hiwalayan ka na ni Mark, ikaw na matandang bruha. Pagkatapos, palalakihin ko siya. Sa mga tira-tira. At ipapakasal ko siya sa magandang halaga. Ginawa mo to sinadya. Hindi mo yan pwedeng sabihin. Ikaw ang hindi nakapagpatibok sa puso ni Mark. Ikaw ang hindi nagprotekta sa anak mo. Lalo pa, tumanggi kang lumuhod agad na naantala ang pinakamagandang oras para iligtas ang anak mo. Papapatayin kita. Nako, ito ay lipunan ng mga batas. Kung walang ebidensya, anong gagawin mo? Hindi ka matanggap ng biyenan mo. Nagkahiwalay na kayo ni Mark. Nawala na ang anak mo. Ha ha ha, Clara. Ano ang panlaban mo sa akin? Ha 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 ha. Nasaan ang ama ng bata? Walang ama ang bata. Mahal, tungkol sa cremation ni Lily, para sa isang napakahalagang bagay, bakit hindi mo ako hinintay? Mark, kung talagang nagmamalasakit ka, kailangan mo bang malaman? Kailangan mo bang maghintay? Ano ba talaga ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Ano ang ginagawa ko? Nasa ospital ang nanay ko. Naiisa siya sa ospital at hindi siya maaaring iwanang mag-isa. Siyempre, nasa ospital ako nitong mga nakaraang araw. Huwag mong sabihin na hindi mo nakikita na nagkukunwari lang ang nanay mo. Sobra na yan. Paano mo naiisip yan tungkol sa nanay ko? Kahit ano paman, si Lily ay apo sa dugo ng nanay ko. Anong mapapala niya sa pagpapanggap na may sakit? Mapapala? Kung tatanungin ninyo ako, Ginang, kahanga-hanga kayo, Ginang Miller, napalaki ninyo ng maayos ang inyong anak na naging matagumpay at tapat siya sa inyo. Kaya nga sinasabi nila, ang pagpapalaki ng anak na lalaki ay para sa katandaan. Ang isang babae ay dapat magkaanak ng lalaki. Talagang huwag maging tulad ni Clara.
Isang babae lang. Kung wala na siya, wala na nga. Bakit ganyan ang desperado mong tingin, na parang gusto mo akong labanan? Kanino niya ipinapakita yan? Oh, pero itong mga patay. Paano sila magiging mas mahalaga kaysa sa mga buhay? Ang manugang ninyo, hindi ba't sinusubukan lang niyang pahirapan kayo? At si Mark, Teka, Chloe, halata naman, na kayo ng anak ko, ay may relasyon. Chloe, ibaba mo ang mansanas, ibaba mo. Tumayo ka. ano po ang problema, Ginang? Maaari ka bang lumayo ng kaunti? Oo, lumingon ka. Diyos ko, tingnan mo itong malalaking dibdib at malalaking balakang. Kitang-kita na mayabong siya. Ang uri na makakapagbigay ng anak na lalaki. Clara, ayaw mong manganak, ha? Maraming tao para magkaanak para sa anak ko. Ginang, ano po ang nangyayari sa inyo? Chloe, sabihin mo sa akin ng tapat, ikaw at ang aking Mark. Sa totoo lang, nang walang opisyal na titulo, matagal na akong kasama ni Mark. Mabuti. Oh, mabuti. Ginang, ang inyong kalusugan. Malakas ang katawan ko. Ano pa ang maaaring mali? Gusto mo bang makasama ang aking Mark? At gawin itong opisyal. Gusto ko. Madali lang ito kung gayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mahal. Oh, Lily, kapag nakarating ka na doon, huwag mo akong sisisihin. Sisihihin mo ang nanay mo. Sa pagkapanganak niya ng walang kwentang babae. Ito ang iyong kapalaran. Nanay, ano ang ginagawa mo? Paano mo nasusunog ang mga bagay sa loob ng bahay? Paano kung magdulot ka ng sunog? Anong mangyayari? Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Bakit kayo, humahawak sa mga gamit ni Lily? Nagmamadali ba kayo? Nailigpit ang kanyang mga gamit? Tao ka ba talaga? Wala na ang bata. Ano pa ang silbi ng mga ito? Nag-aalala lang ako, na malulungkot ka kung makikita mo sila. Bukod pa riyan, lipas na ang luma, bago ang bagong dating. Dapat kayong magkaanak agad ng pangalawa, para mahawakan ko ang aking apo na lalaki. Iyon ang mahalaga. Nanay, kung magkakaroon man tayo o hindi, kailangan nating maghintay hanggang makapag-move on si Clara. Hindi ba't nag-aalala lang ako para sa inyong dalawa? Nag-aalala para sa akin. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo ngayon? Nako, huwag na. Huwag kang maghanap ng mali sa lahat na ginagawa ko. Buti na lang hindi mo ako pinagbabayad ng aking buhay. Nako, naglakbay pa ako ng ganito kalayo para bantayan ang iyong anak. Kahit hindi mo ako bigyan ng kredito sa resulta, kailangan mong aminin na nagsumikap ako, di ba? Okay lang kung hindi mo ito pinapahalagahan. Pero ikaw, kumikilos na parang gusto mong putulin ang aking laman at hukayin ang aking puso. Mas gugustuhin ko pang umuwi sa bayan ko para hindi ako maging sagabal dito. Nay, tama na. Mark, kung tunay ka pang ang lalaki, paalisin mo na siya ngayon. Ay, yumaong asawa ko, pasensya na. Dapat sana, sumama na ako sa iyo noon pa. Umalis ka. Lumayas ka na ngayon. Tumalon ka mula sa gusaling ito ngayon din. At bayaran mo ang buhay ni Lily ko. Tama na. Clara, alam kong hindi mo pa ito nalalagpasan at galit ka, pero hindi mo pwedeng ilabas ang lahat ng galit mo sa nanay ko. Nay, nandito ako. Hindi mo kailangang umalis. Manatili ka lang sa bahay nang mapayapa. Clara, tama ang nanay ko. Wala na si Lily sa atin, pero buhay pa tayo. Tayong mga nabubuhay, kailangan nating tumingin sa hinaharap. Alam ko na hindi kayo nagkakasundo ni nanay. Pero kahit ano paman, matanda pa rin siya sa'yo. Anong masamang intensyon pa ang kaya niyang gawin? Tama. Hindi ako tulad ng ibang tao na hindi marunong magpahalaga sa kabutihan. CJ, mabubuti kayong tao. Pamilya kayo, magbabayad kayong lahat para dito. Lily, makakaasa ka, lahat ng nanakit sa iyo. Pagbabayarin ko sila. Hoy, mahal. Ay, anak, ang likod ko. Ay, nay, umupo ka. Ayos ka lang ba? Hoy, Ay, ang likod ko. Clara. Nagdesisyon ka na ba? Kung talagang hahantong tayo dito, maaari kang makapatay ng 1,000 kaaway, ngunit mawawalan ka ng 8 sa bawat 10 sa sarili mo. Paumanhin, Ethan. Tungkol sa aking mga magulang. Masyado akong nahihiya na harapin sila. Ikaw lang ang naisip ko. Naaalala ko na para kay Mark, pinutol mo ang ugnayan mo sa iyong mga magulang. Akala ko magiging masaya kayong dalawa. Pero hindi ko inaasahan na kayong dalawa ay
Inisip ko rin iyon. Clara. Kumusta? Ano ang sabi ng mga magulang mo? Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Alam mo ba talaga kung anong klaseng tao ang pinapangasawa mo, ang iyong paraan ng pag-iisip, ang iyong mga pang-araw-araw na gawi? Mark. Paumanhin. Ako. Hoy, okay lang. Basta masaya ka, wala na akong pakialam sa iba pa. Hindi ko pwedeng hayaan na pakasalan mo ako. At pagkatapos ay magdusa kasama ko. Alam mo ang sitwasyon ng pamilya ko, kaya maghiwalay na tayo. Huwag na tayong magkita muli. Mark, ako. Napala. At ito, binili ko talaga ito mula sa tulay ng hilagang kabubatan. Mainit pa ito, kainin mo habang mainit. Aalis na ako, lumalamig na. Umuwi ka na agad. Aalis na ako. Mark. Ang nilitsong kastanyas mula sa tulay ng hilagang kagubatan. Pinuntahan niya itong bilhin para sa akin. Araw-araw bago magmadaling araw. Sa loob ng 3 taon, natatakot na lumamig, hinahawakan niya ito sa kanyang dibdib. Clara. Kung hindi ka marunong maging walang awa, ako. Hindi, Ethan. Sa totoo lang, dapat matagal ko na itong napagtanto. Sila at ang kanyang ina ay magkakauri. Mahal. Nagsumikap ka. Halika, halika, halika. Nandito na ang aking mahal na apo. Dali, dali, dali. Hayaan si Lola na yakapin siya. Ano, babae? Nanay, ingatan mo ang iyong mga salita. Babae lang. Sayang ang sabaw ng manok ko. Nanay. Mahal. Huwag kang magalit. Alam mo naman, ganyan lang talaga si nanay. Hoy, tingnan mo ang ating anak. Ang ganda niya. Kamukha mo ba siya, sa malalaki niyang mga mata? Hoy, mahal. Alam mo, isang anak na babae at isang anak na lalaki. Iyan ang bumubuo ng perpektong pamilya. Paano kung magkaroon tayo bigyan natin siya ng isang maliit na kapatid na lalaki? Ano sa tingin mo? Magkaanak ka kung gusto mo. Ayoko. CJ, kung ayaw mo, huwag. Kung gayon, siya na ang magiging nag-iisang munting prinsesa ng ating pamilya, simula ngayon. Clara. Anong ginagawa mo rito? Nanay, bakit mo siya dinala? Mark. Anong problema ko? May problema ka ba sa sarili mong ina? Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, si Chloe ay titira na sa atin. Chloe, halika, 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 maupo ka. Nanay, si Clara ay wala na. Ilang araw na. Hindi ko siya maabot kahit sa telepono. Tapos ano kung hindi mo siya maabot? Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pa kung namatay na lang siya doon. Isa lang siyang sumpa sa ating tahanan. Hindi man lang makapagbigay ng anak na lalaki. Ano pa ang silbi ng babaeng tulad niyan? Nanay, Paumanhin. Sa pagkadismaya sa inyong lahat. Clara, Ano ang ginagawa mo rito? Para ayusin ang ilang mga bagay, syempre. Pirmahan mo ito. Ano ito? Mga papeles ng diborsyo. hindi ako sang-ayon. Clara, wala na si Lily. Malungkot din ako. Wala na si Lily at ayaw mo ng paghihiganti. Kung gayon, gagawin ko ito mag-isa. Clara, sinabi rin ito ng nanay ko. Ang nangyari kay Lily, hindi niya sinasadya. Bakit mo kailangang patuloy na guluhin siya ng ganito? CJ, kahit hindi sinasadya ng nanay mo, paano naman siya? Wala akong ginawa, Ginang Miller. Tingnan mo siya. Chloe. Ikaw ba ay buntis? Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo. At kay Mark. Mark, naaalala mo ba? Noong nasa kotse mo tayo, Ginang Miller, nagpunta ako sa manghula at sinabi nila, lalaki ang magiging anak. Isang lalaki. Isang lalaki. Napakaganda. Kung ako ang tatanungin, ikaw at si Clara ay hindi talaga bagay. Ngayon, ako ang magdedesisyon. Pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Dapat mapirmahan ito ngayon. Hindi. Oh, anong palabas ito, Mark? Bakit ang aking Lily ay patay na? Ngunit kayong lahat ay mabubuhay pa rin ng maayos? Bakit? Dahil ang iyong Lily ay isinumpa mo hanggang kamatayan. Nay, ano nang pinagsasabi mo? Bakit naman yun kalokohan? Huwag na nating pag-usapan ang malayong nakaraan. Pagkapanganak ni Lily, ilang beses ba siyang nagkasakit at ilang beses tayong nagpunta sa ospital? Magtanong ka, kaninong bata ba ang ganyan kadelikado? Sinasabi ko sa inyo, malas kayo sa isa't isa. Nay, tama na yan.
Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magsalita. Kinuha mo ang mga tira-tirang pagkain na matagal nang nasa ref at paulit-ulit mong pinainit. Binigyan mo si Lily ng pagkain na kain mo na. Isang layer lang ang suot mo. Pero si Lily naman ay pinapatong-patong mo ng damit na pampainit at maglakas loob ka pang sabihin na ang kanyang pagkakasakit palagi ay hindi kasalanan mo. Mabait naman akong tumulong sa pagpapalaki ng bata, tapos ito lang ang kapalit. Oh, yumaong asawa ko, kunin mo na ako agad. Hindi ko na kaya pang mabuhay, hayaan mo na lang akong mamatay. Clara, humingi ka na lang ng tawad sa nanay ko. Pwede ba? Magpaparaya. Kung gusto niya talagang mamatay, matagal na niya iyon ginawa. Clara, paano mo nasasabi yan? Ginang Miller, ayos ka lang ba? Ako. Clara, isa siyang nakatatanda, di ba? Paano mo siya nagagawang tratuhin ng ganyan? Hindi ko pa nga hinihingi na. Ipagbayad mo ng buhay mo ang anak ko. Ako. Clara, sobrang nadidismaya ako sa'yo. Nadidismaya. Pirmahan mo ang kasunduang ito para sa akin. Wala kang madadalang anuman. Wala akong makukuha. Bakit? Kung may dapat umalis, ikaw yun. Bakit? Dahil noong nag-asawa ako sa pamilyang ito, hindi ako humingi ng bigay kaya o bahay. Ang bahay na tinitirhan nyo ngayon at ang sasakyang ginagamit nyo, lahat yan ay mga ari-arian ko bago ako ikasal. Diyos ko, wala ka bang hiya? Isang babaeng nabubuhay sa anak ko. Anong ari-arian pa ang kaya niyang magkaroon? Kahit pa meron ka, kapag napangasawa mo ang anak ko, naging pag-aari na yon ng anak ko. Anong karapatan mo para bawiin yon? Mark, ganoon din ang iniisip mo. Clara, tungkol sa diborsyo, pag-isipan natin yan ng mabuti. Alam ko, malaki ang epekto sa'yo ng pagkamatay ni Lily. Bigyan natin ang isa't isa ng oras para kumalma. Sige ba? Hindi magtatagal, hindi na kayo makakangiti. Kung mayroon kang anumang legal na problema, hanapin mo ako. Chloe mula sa kumpanya mo, ay nakikipagrelasyon sa isang lalaking may asawa. Bilang kanyang legal na asawa, espesyal akong naparito para salubungin ang kanyang kabit. Diyos ko, ano ito? Sino si Chloe? Hindi ko siya kilala. Clara, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Pirmahan mo. Gusto mong umalis akong walang dala? Impossible. Kung hindi ako nagkakamali, malapit ka nang ma-promote, di ba? Paano kung patuloy? Akong gumawa ng gulo, araw-araw. May nakaraan tayo, mag-asawa tayo. Hindi mo ba ako bibigyan ng mabuting hangarin kahit minsan? Bago ako magbago ng isip. Pirmahan mo. Hindi ka ba natatakot na isama kita sa pagbagsak ko? Isama ako sa pagbagsak mo. Hoy, ano ang ingay sa loob? Anong nangyari? Narinig ko na may babae si Mark at nagkakagulo na sa kumpanya. Ay, kung gayon, ang promotion niya, malamang ay wala na, di ba? Hinaan mo ang boses mo. Clara, sinira mo ang aking seremonya ng promotion. At ngayon gusto mo pa rin akong umalis na walang dala. Masyadong simple. Sinasabi ko sa'yo, impossible. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo para pahirapan ka. Kung ako naman, babantayan kita ng mabuti. Hahabulin ka, at kaming dalawa ay hindi titigil hanggang sa isa sa amin ay mamatay. Talaga ba? Bumalik ka na. Kung hindi ako bumalik, sino ang makakaalam kung anong klaseng mga walang kwenta ang dadalhin mo pa uwi? Clara, sino ang tinutukoy mo? Tama, may mga tao, hindi lang sila makapagbigay ng anak na lalaki, kundi bilang isang ina, hindi pa nila kayang alagaan nang maayos ang sarili nilang anak na babae. Tumahimik ka. Kung hindi ka makapagbigay ng anak na lalaki, hayaan mong iba ang magkaanak at ikaw na ang magpalaki sa kanya kapag ipinanganak na. Mark, hindi mo seryosong iniisip na ito ay pabor sa akin, hindi ba?
Kung hindi, ano, Clara, para palakihin mo ang apo ng pamilya Miller, pinararangalan ka namin. Kung hindi, walang maglilibing sa iyo. Hindi mo seryosong iniisip na ang pamilya Miller ay hindi makakayanan. Kung wala ka, hindi ba? Sige, kung gayon ipapirma mo sa iyong magaling na anak ang kasunduan sa diborsyo na ito. Pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Sige, pero ang bahay at kotse na ito ay pag-aari lahat ng pamilya Miller. Ayos lang yan. Mabuti, anak, pirmahan mo na agad. Teka lang, nanay. Clara, mabait ka naman pala. Dapat alam ko na, Clara. Halos malinlang ako ng iyong patibong. Sabihin mo, anong klaseng patibong ang inihanda mo? Ang bahay at kotse sa tabi ay sa iyo. Ang bahay na ito at ang kotse na nakapangalan sa akin ay akin. Alam mo, Alam ang alin? Alam mo na bawat buwan, hindi ka nagbibigay ng pera sa pamilya, kundi bumibili ka ng bag na nagkakahalaga ng 50,000 piso para sa kabit mo. Alam mo na ang bagong bahay na binili mo para sa kabit mo ay katabi lang natin. Alam mo na ang bagong kotse na binili mo ay nakarehistro sa pangalan ng kabit mo. Kung alam mo naman lahat, hindi ko na ito itatago. Lahat iyan ay ibinigay sa akin ni Mark. Ano ang kinalaman mo dyan? Ito ang ating pinagsamahan na ari-arian sa kasal. Kung gusto kong bawiin ito, Clara, pag-isipan mong mabuti yan. Naputol mo na ang ugnayan sa iyong mga magulang. Mag-isa ka na ngayon at wala na rin si Lily. pipirmahan mo ba ang kasunduan sa diborsyo? O magsasampa ako ng kaso para sa diborsyo? At babawiin ko ang lahat ng ari-arian na inilipat mo sa kabit mo? Mark, ikaw ang dapat mag-isip ng mabuti, hindi ba? CJ, Clara. Walang puso ka. CJ, ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Nanay, tara na. Umalis na kayo. Teka lang. Sandali. Saan kayong lahat? Nagmamadaling pupunta? Ano ang sinabi mo? Sinabi ni Ethan na gusto ni Clara ng diborsyo? Nako, ikaw, ang tanga mo. Kung hindi dahil sa iyo, na ipinipilit mong putulin ang ugnayan sa iyong anak, paano naman siya ay ayaw nang bumalik? Anong sama ng loob ang maaaring magkaroon sa pagitan ng mga magulang at anak? Gaano na api? Ang ating anak, Ngayon, ano ang gagawin natin? ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo, kunin mo ang anak natin pauwi Nandito ka. para ayusin ang ilang bagay. Binibining Sterling. Ang perang hiniram mo ay dapat bayaran ngayon. Pakibayaran na po. Kakadiborsyo mo lang, at ngayon hinahabol ka pa sa utang. Magkano ang utang niya sa iyo? 500,000 piso. Kahit ibenta mo ang sarili mo, malamang hindi mo mababayaran. Buti na lang ang anak ko ay nakipagdiborsyo sa babaeng sayang lang. Kung hindi, madadami din siya. Sabi ko na sa iyo, ang babaeng ito ay malas. Hindi lang siya nagdadala ng kamalasan sa iba kapag naging malupit siya, pati sa sarili niya. Ang laki naman, kung hindi niya mababayaran. Malamang makukulong siya, di ba? Kung hindi mababayaran ng perang ito, siguradong makukulong siya. Clara, ano ang ginawa mo sa 500,000 piso na hiniram mo ng palihim sa akin? Ano ang kinalaman mo dyan? Iyon ang problema niya. Mga opisyal, bilisan ninyo at arestuhin siya. Mas mabuti pa kung hatulan ninyo siya ng 30 hanggang 50 taon. Mas mabuti pa kung ipapatay ninyo siya. Ang perang hiniram ni Binibining Sterling ay sapat na para makulong siya ng matagal. Gayunpaman, ginamit ni Binibining Sterling ang kanyang ari-arian bilang collateral. Isasagawa namin ang sapilitang pag-auction ayon sa regulasyon. Kailangan lang niyang bayaran ang natitirang balanse at iyon ay sapat na. Ang bahay na ito ay ibinebenta sa auction. Terror na. Pero alam mo, ang bahay na ito ay may masamang reputasyon. May namatay dito. Wala kaming kinalaman dyan. Kami lang ang responsable sa auction. Kung gayon, bilisan ninyo at i-auction na. Tanggalin ang babaeng ito. Clara, dahil ikaw at si Mark ay dating mag-asawa, kung luluhod ka at taos puso, magmamakaawa sa akin, papayagan kitang tumira sa bahay ng aso sa tabi, okay ba iyon? Para hindi ka matulog sa kalsada. Sino ang nagsabi na matutulog sa kalsada ang anak ko? Anak ni Theodore Sterling ay hindi kailanman maghahangad ng pansamantalang tirahan na inaalok mo. Ang chairman ng grupo bituin, Theodore Sterling. Ginoong Sterling, magandang araw. Nagawan ka ng mali. Tatay,
Kasalanan lahat ito ni tatay. Nanay, aking anak. Nagkamali si tatay, hindi ko dapat masyadong pinilit. Huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak pa ang langit, narito ang iyong ama para suportahan ka. 500,000 piso lang. Ako, si Theodore Sterling, hindi man lang mag-aalinlangan. Malakas ang loob mong sabihin yan, at 500,000 piso lang. Ang anak mo ay halos hindi na makaraos sa 500 piso kada buwan. Kalimutan mo na ang 500,000 piso. Kahit 50,000 piso ay aabutin siya ng 10 taon na hindi kumakain o umiinom para makapag-ipon. Aking anak. Talaga namang naghirap ka. Nanay, hindi ako naghihirap. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kung mayroon kang 500,000 piso, ilabas mo na. Ipaaresto ang buong pamilyang ito ng mga sinungaling, kaagad. Aking anak, kahit magkano pa ang utang niya sa inyo. Babayaran ko. Tatay, hindi mo kailangang bayaran ang perang iyan. Kaya gusto ninyong kami ang magbayad, nakakatawa naman. Malamang, ang card na iyan ay walang laman, hindi ba? Kayong lahat, talaga namang gusto ninyong mamatay. Hindi ninyo iniisip na ang bangko ay nag-a-auction ng bahay na ito, hindi ba? Ano? Huwag mong sabihin na ikaw ay may iba pang ari-arian, maliban dito. Nag-a-auction kami ng apartamento 1,203. Apartamento 1,203. Hindi ba iyan ang apartment sa tabi? Hindi, siguradong nagkamali ka. Akin ang apartment na iyan. Talagang nagkamali ka. Walang mali. Nag-a-auction kami ng apartamento 1,203. Clara. Pinagplanuhan mo ako. Ganon din ako. Isa pa, ang sasakyang may plakang 0805 ay isa sa ilalim din sa auction. Hoy, bakit pati sasakyan ko? Ibebenta rin? Hindi mo naman iniisip na sayo na talaga yan dahil lang nasa pangalan mo. Sayo, di ba? Mahal, sa ating dalawa, mag-asawa tayo, di ba? Hindi na kailangang gumawa ng eksena. Mag-asawa? Sinasabi mo bang, binigyan mo ako ng 500 piso kada buwan, pero binilhan mo ang kabit mo ng 50,000 piso ba? At ang bahay na ipinangalan mo sa kabit mo, ay katabi lang ng sa akin. May papaliwanag ko, lahat yan. Kami at siya, para lang sa kasiyahan. Talaga namang mahal kita. Narinig mo ba yan? Mark, Clara, bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Kaya kong baguhin lahat yan. Maaari tayong magsimula muli, ikaw at ako, tama? magsimula muli. Mark, ang hindi mo mabitawan ay ang mga ari-arian ko. Ang hindi mo mabitawan ay ang mga benepisyo na naidulot ko sa iyo. At ikaw, nagdala ka pa ng anak niya, pero hindi niya man lang naisip na pakasalan ka. Kung maglakas loob kang galawin ang anak ko, papatayin kita. Ano, siya ba ang prinsipe? Hindi mo naman iniisip na lubos siyang tapat sa iyo at tunay na masunurin, di ba? Huwag kang lumampas. Anong problema? Masyado ka bang mabilis magtanggol? Clara, gusto mong pag-awayin kami ng anak ko, asa ka pa. Pag-awayin? Pag-isipan mo, ang mabuti mong anak ay laging nagtatago sa likod mo. Tinatamasa ang mga benepisyo ng iyong hindi makatwirang pag-ugali. Huwag kang makialam. Siyempre, hindi ko gusto. Kaso, Mark, ikaw ang pinakamalaking kontrabida dito, di ba? Hahaha. Kamangha-mangha. Talagang kahanga-hanga, wala na ang Clara na kilala mo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ito ay isang lipunan ng mga batas. Lahat ay dapat ibatay sa konsensya at ebidensya. Konsensya. Ebidensya. Dahil labis akong nagtiwala sa iyong konsensya kaya, nalinlang mo ako, taon-taon. Para sa iyo, pinutol ko ang ugnayan sa aking mga magulang. Dumaan ako sa hirap kasama ka. Palagi kong inakala na gusto mo ang pagkakaroon ng anak na babae. At mahal mo si Lily. Pero Mark, mas pinapaboran mo lang ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Gusto mo ng anak na lalaki. Tama. Ano ang mali sa pagkakaroon ng anak na lalaki? Hindi ba't natural lang yan? Hindi ka makapagbigay buhay. Kaya kukuha ako ng iba. Ano ang malaking issue? Sige. Kayong lahat, kumikilos na parang may trono, kayong mamanahin. Hahaha. Ginoong Sterling, wala ang pamilya ko. Pero ang sa inyo ay meron. Huwag mo akong tawaging biyenan. Akala mo kaya mo kaming pagplanuhan. Mark, kaya ito pala ang layunin mo. Mahal. Dapat sinabi mo sa akin kagad. Napakayaman ng pamilya mo. Pupunta pa ba ako sa iba? Anak na babae man o hindi, hindi mahalaga. Basta't anak, galing sa iyo ang bata. Ang katayuan ng isang ina ay itinaas ng kanyang anak na lalaki. Ginoong Sterling, napakalawak ng yaman ng pamilya.
Kailangan may magmamana nito. Wala kang hiya. Wala akong hiya. Hahaha. Kung hindi ako walang hiya, paano kita nalinlang para pakasalan mo ako? Ahaha. Mark, Haha, sige. Sige. Ako, si Theodore Sterling. Ay buhay pa, at hindi nyo man lang. Ako nire-respeto. Blade. Ginoong Sterling, nandito ako. Kahit anong gusto mong gawin. Sige lang. Huwag kang magpigil. At ako, si Theodore Sterling, ay magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Naintindihan? Emil. Kaibigan, hindi ito tama ang ginagawa mo. Hindi ba, ang mga asawa ay dapat inaalagaan? Humanap tayo ng lugar para mag-usap. Hoy, ano ang ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo. Bitawan mo ang anak ko. Nanay, Tara na. Oh, anak ko. Huwag kang magmadali. Nagsisimula pa lang. Ang iyong ganti. Ethan, salamat. ito ang dapat kong gawin. May utang na loob ako sa kanila na hindi ko kailanman mababayaran. Talaga bang balak mo? Palampasin na lang sila. Paano ko magagawa iyon? Heto na ang prutas na gusto mo. Tama na, nanay. Matanda ka na. Anong trabaho pa ang ginagawa mo? Ang daming gawaing bahay. Kung hindi gagawin ng nanay mo, gagawin mo ba? Hoy! Ano itong mga ito? Nasaan ang mga strawberry at cherry na pinapunta ko? Mark, hindi mo naman ibibigay lang sa akin. Itong mga ito para kainin, di ba? Ano ang mali sa mga ito? Hindi mo ba makakain? At saka, magsalita ka ng may respeto. Respeto, Mark, noong mga panahong nanliligaw ka sa akin at natutulog ka sa akin. Ano ang sinabi mo? Gusto mo ng respeto, ha? Bigyan mo ako ng pera, bahay, kotse. Bigyan mo sila ng kaunti. Kukunin nila ang lahat, ha? Akala mo ba, wala akong gagawin sa'yo? Ano, sasaktan mo ako? Halika na, halika. Saktan mo ako dito. Ay, ayoko na mabuhay. Mark, ang tagal ko nang kasama ka, at wala akong napala, sige na. Pero ano ang mali kung gusto ko lang ng prutas? Anak, isasama kita sa pagkamatay. Tayong dalawa, ina at anak, mamamatay na lang tayo ngayon. Anak, kontrolin mo ang sarili mo. Isipin mo ang anak sa sinapupunan ni Chloe. Anak. Chloe, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong kakampihan kita. Mag-ingat ka na huwag masaktan ang aking mahal na apo. Sige na, tama na. Tigilan mo na ang pagreklamo, bibilhin ko na para sa'yo. Billy. Mas gusto ko yan. Aray, huwag kang magkunwari. Hindi naman kita hinawakan kanina. Dalhin siya sa ospital agad. Chloe, nanganak na siya. Bilisan. Mahal. Nagkamali ako, mahal kita. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba tayong magsimula ulit? Mark, ano ang ibig mong sabihin? Hiwalay na tayo. Alam ko. Pagkatapos nating maghiwalay, hindi ka nag-blind date. At hindi ka na naghanap ng iba. Hinintay mo ako. Binibigyan mo ako ng pagkakataon, di ba? Pangako sa'yo. Magbabago ako. At si Lily. Huwag mo lang babanggitin ang anak ko. Nga pala. Binibilang ang mga araw. Ang kabit mo, malapit na mga anak, di ba? Huwag mong banggitin sa akin ang babaeng iyon. Nurse, lalaki, di ba? Opo, lalaki. Mabuti iyan. Salamat sa Diyos, lalaki. Totoong lalaki nga. Mabuti yan. Chloe, huwag kang mag-alala. Dahil nakapanganak ka ng lalaki, bayani ka sa pamilya Miller. Titiyakin ko talaga na aalagaan kitang mabuti sa iyong confinement period para makabawi ka ng lakas. Halika, ibigay mo sa akin. Halika, hayaan mong hawakan ko siya, ibigay mo siya sa akin. Bakit maitim ang balat ng sanggol? Nagkukunwari lang siyang inosente sa panlabas. Noong kasama niya ako, may iba siyang kinakasama. At sa huli ay niloko niya ako. Talaga? Mark, sa wakas, nakuha mo na ang nararapat sa iyo ngayon. Anong problema? Bumalik ang plano ng husto. Gusto mong balikan ang ex mo, no? Mahal, paano mo naisip yan tungkol sa akin? Nagkamali ka talaga ng pagkakaintindi sa akin. Dati talagang, ipinagpalit ko ang diamante sa bato. Nalinlang ako ng kanyang matatamis na salita. Pero paniwalaan mo ako. Mahal kita. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, okay?
Talaga bang iniisip mong nagkamali ka? Kung talagang, nagtagumpay ka sana sa paglipat ng mga ari-arian. Kung wala akong mga magulang na susuporta sa akin. Kung magkabaliktad ang ating sitwasyon, iisipin mo pa rin bang nagkamali ka? Siyempre naman, mahal. Dahil mahal kita. Hindi. Ang iisipin mo lang, kung gaano kabaliw ang babaeng ito. Nararapat lang na pagsamantalahan at itapon ko. Mahal. Nagkamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Si Chloe. Paalisin ko siya. Ayaw mo sa nanay ko. Pauwiin ko siya sa bayan nila. Kahit ano pa ang kailangan. Okay. Tama na. Mark, umalis ka na lang agad. Ayokong makita ka pa ulit. Hindi. Kailangan mo akong patawarin. Kung hindi mo ako papatawarin, gagawin ko. Luluhod na lang ako dito. Patuloy akong luluhod hanggang sa masiyahan ka. Okay. Hindi yan nakasalalay sa iyo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mahal, Mark, ang iyong paghihiganti, hindi pa tapos. maghintay ka lang. Nakakainis. Iyak ng iyak, ang gulo-gulo. Huwag ka nang umiyak. Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako ang nanay mo, at wala akong manugang na tulad mo. Anak. Kumusta? Pinatawad ka na ba ni Clara? Huwag mo nang sabihin. Malas yan. Nako, ano na ang gagawin natin? Hindi naman ako, isang matandang tulad ko, ang luluhod sa kanya, di ba? Kasalanan mo lahat, malas ka, ikaw nalintik ka, sisakilan kita, hahampasin kita hanggang mamatay. tama na. Mark, tulungan mo ako. Ah! Mark, dahil napakamanhid mo, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mahal, bumili ako ng 2 tiket sa Freeland. Aalis tayo bukas ng umaga. Hintayin mo ako, bababa na ako. Saan ka pupunta? Lalabas lang ako para magtapon ng basura. Kailangan mo ba ng supot para magtapon ng basura? Hindi mo pa tapos ang iyong buwan ng pagkakakulong, hindi ba? Mayroon bang, hindi ko magagawa para sa'yo? Ayaw mo na ba sa bata? O ikaw ay? Naghihintay ka ba, kasama ang iyong personal trainer na kulay itim, para tumakas patungo sa paglubog ng araw? Mark, kumalma ka. Hindi ako lalabas, okay? Kahit sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa rin akong pagtaksilan. Paumanhin, Mark. Talagang paumanhin. Patawarin mo ako, okay? Patawarin ka. Bakit kita patatawarin? Ikaw nakasuklam-suklam na lalaki. Naging kasama mo ako nang walang opisyal na titulo. At talagang iniisip mo na ikaw na ang lahat. Kung hindi dahil sa pera mo, sa tingin mo ba handa akong pagsilbihan ka? Ano ang mali sa isang sanggol na may maitim na balat? Hindi sa iyo ang bata. Pero ako, napakakitid ng iyong isip. Nararapat lang na hindi ka magkaanak na lalaki. At nararapat lang na mawalan ka ng tahanan at pamilya. Bitch? Ah! Anak, pinatay mo siya. Clara, nandito na ang mga resulta. Hindi na iligtas si Chloe, namatay siya. At si Mark, nabilanggo rin siya. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Nakamit na ang paghihiganti ni Lily. Ano ang mga plano mo sa susunod? Ako, gusto kong mag-volunteer. Volunteer work? Alaynan, kahit wala na si Lily, pakiramdam ko ay, buhay pa siya. Nabubuhay sa kung saan sa mundong ito, sa isang sulok. Clara, Ethan, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang, tumulong sa mas maraming tao. Tumulong sa mas maraming, bata na tulad ni Lily. Maging mabuti ka. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Lola mo gagawan ka ng lugaw. Huwag kang umiyak, maging mabuti ka. Uuwi si Lola at gagawan ka ng lugaw.
Dadalhin ko ang legasya ni Lily habang ako ay lumalaki at tutulungan ko ang mas maraming bata na lumaki ng ligtas at masaya.